Pinangunahan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagbukas ng Mabuhay Underpass sa General Santos City. Kasunod ito ng kanyang pag-inspeksyon sa nasabing proyekto kahapon. Sinabi ni Dizon na ikinalulungkot niya ang matagal na pagkaantala ng proyekto dahil nagdulot ito ng abala sa mga motorista, commuter, negosyante at iba pang mga mamamayan ng lungsod. May habang 740 meters ang Mabuhay Underpass Project. Nagsimula ang konstruksyon nito noong July 2022 at may kabuang pondo na mahigit 776 million pesos. Ayon kay Secretary Dizon, bagamat bubuksan na ito sa mga motorista, may mga natitirang bahagi pa ng proyekto na isasagawa sa Package 5 na may nakalaang 220 million pesos na pondo para sa 2027. Kabilang sa mga natitirang trabaho ang pagkompleto ng lined canal, sidewalk at bike lane, third lane access road patungong Mabuhay at Bulaong Road, transition roads mula Digos Maca Road, channelizing island sa deck slabs, fire protection system na may fire reserve tank, roadway lighting system at paglalagay ng traffic at directional signs. Hindi pa kasi tapos 100% eh. I think meron pang mga kurang na 200 million pesos para pa ayusin pa yung buong project. Yung beautification package, no? Kasama ang landscaping sa taas, pati yung pagsasaayos natin dito. Pero buti may mga ilaw na. So at least kahit gabi magiwanag na to, no? So marami pang kailangan gawin. Pero syempre, kailangan bantayan natin, no? And importante yung maintenance and operations. DPWH ang gagastos doon. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon sa ahensya, itinayo ang Mabuhay Underpass upang mabawasan ang matinding trapiko sa General Santos City, mapalawak ang kapasidad ng kalsada at mapabilis ang biyahe ng mga motorista sa lungsod. Matatandaan na ang proyekto ay binatikos dahil sa isyu ng pagkaantala, pagbaha at umano'y mahinang pamamahala sa trapiko na umabot pa sa investigasyon sa Senado. Chris Toreta, NDBC, Bida Balita.